Rosalie, nakakailang oras nang nakasala sa interpellation o pagtatanong ng mga kongresista si dating Pangulong Duterte? Monica, matapos nga kanselahin itong Lunes ng gabi ay itinuloy na ngayong araw ang ika-11 pagdinig ng House Quadruple Committee o Quadcom kaugnay ng extrajudicial killings ng Duterte administration. Alas 11 na ng umaga nag-umpisa ang pagdinig. Ibig sabihin ay nakakapitong oras nang nakasalang sa interpellation o pagtatanong ng mga kongresista ang dating punong ehekutibo. Mga bandang 4:30 PM naman nang dumating dito sa Kamara si Vice President Sara Duterte. At bukod dito, nandito na rin sa People's Center Building sa Kamara si dating Senador Antonio Trillanes IV. Bago mag-alas 10 ng umaga, dumating sa People's Center Building si dating Pangulong Rodrigo Duterte upang sa kauna-unahang pagkakataon ay humarap sa pagdinig ng House Quadruple Committee o Quadcom kaugnay ng extrajudicial killings o EJ case sa anti-drug war ng Duterte administration. Nakaharap din ng dating Pangulo ang ilan sa mga kaanak ng mga biktima ng EJ case na pumunta sa venue para iparating ang kanilang daing para sa hustisya sa pagkasawi ng kanilang mga mahal sa buhay. Kung hindi rin po, sana po, naging batas ni Mr. President po, ang pagpatay na walang makukulong, sana po wala pong maraming namatay na ganitong inosente mga bata po. Mahirap po sa amin talaga na hanggang ngayon po ay walang hustisya dahil po wala talaga pong masusing investigasyon para doon po sa mga pinaslang. Sa pagdinig, tinanong muli ang dating presidente kung aakuin ba nito ang legal na responsibilidad kaugnay ng anti-drug war operations. All that happened, yung nangyari pursuant to my order to stop the drug problem in this country, akin yun. Akin na akin yun. Ako ang nagbigay ng order kasi ginawa nila illegal or legal, akin yun. Thank you, Mr. Chair. I take full responsibility for it. Hinamon din nito ang International Criminal Court o ICC na pumunta na sa Pilipinas upang imbestigahan ang EJ case sa kanyang anti-drug war. Kasalukuyan nang iniimbestigahan ng ICC ang libu-libong drug war deaths at iba pang umano'y paglabag sa karapatang pantao sa kasagsagan ng giyera kontra iligal na droga. I'm asking the ICC to hurry up and if possible they can come here and start the investigation tomorrow. This issue has been left hanging for so many years. Matagal ma'am, baka mamatay na ako, hindi na nila ako maimbestiga. So I'm asking the ICC through you na magpunta na sila dito bukas, umpisahan na nila ang investigation. And if I am found guilty, I will go to prison and rot there for all time. Inusisa naman ang dating punong ehekutibo sa isyu ng pabuya para sa mga tauhan ng pulisya sa operasyon ng mga ito kontra iligal na droga at kriminalidad. Hindi niya itinatangging may pabuya siyang ibinibigay para sa mga ito. So ito po yung namamatay, binabayad po 20,000 to 1 million. Hindi yan, sir. Ganito yan. Hindi, yung po ang tanong ko, Mr. President. Hindi, ganito nga. Sige po. Ito na yung answer ko eh. Sige po. Yung may police operation, alam ng police lahat yan, pinupunduhan ko yan, o ito, for a particular project. Pagka na-accomplish nila yan, sir, may sobra, magsabi ang police officer o lead official, sir, may sobra, hindi na ubos yun. Hindi na yan. For the boys. Yan, sir. Tumanggi naman ang dating Pangulo na sagutin ang tanong kung sa confidential and intelligence funds ba ng kanyang tanggapan kinuha ang pondo para sa naturang pabuya. Nalaman natin, meron talagang reward system at merong pinanggagalingan yung pondo para dun sa reward system. Sir, sandali. Medyo papahingin mo lang ako ng... 1 minute suspension. Kaya tinawag yan, sir, ng intelligence pati confidential. Kaya huwag kang magtanong kung anong confidential ginawa ko. Confidential nga eh.
I am protecting the interest of the Republic when I dispense confidential funds. Sa issue ng drug list sa kanyang anti-drug war, sinabi ng dating presidente na bilang punong ehekutibo noon ay hindi niya natrabaho ang pagsasagawa ng vetting process dahil trabahoan niya ito ng mga tauhan ng pulisya. Wala akong vetting committee as president or mayor. Trabaho ng pulis yan. Hayaan mo sila sa trabaho nila. Tama man o mali. Kanila yan. Samantala, pumalag naman si dating Senador Leila de Lima sa naging bansag sa kanya sa isang news report na siya ang mother of all drug lords. Tinanong din si dating Pangulong Duterte kung naniniwala ba ito sa ulat. Naniniwala po ba kayo that si Secretary de Lima ang mother of all drug lords? According sa report ay Sino si sir? Director Ruel Lasala and Reynaldo Esmeralda, former NBI officer in charge ng Department of I Justice. would like to congratulate them for making this statement. Absolutely false. That is a fictitious, bogus allegation against me. And then they filed cases against me. Kinasuhan po ako nila ng mga kaso tungkol sa droga. Initially, consummated illegal drug trading. Inamend nila into conspiracy to commit illegal trading. 30 kaso yung sinampa sa akin. Absuelto na po ako dun sa 3 dahil wala po akong kinalaman sa illegal drugs. Kasama lang ho yan sa naging propaganda nila. Kasama lang ho yan dun sa mga para meron silang isang figure, a prominent figure, at si Senador de Lima ho yun noong 2016, na doon ang magiging atensyon ng bansa, atensyon ng mundo, na itong babaeng ito ay the mother of all drug lords. Halos 7 taong nakulong ang dating senadora at former Justice Secretary na kilalang kritiko ng Duterte administration. Naninindigan naman ng dating presidente na walang kaugnayan sa operasyon ng illegal na droga si Michael Yang batay sa kanyang impormasyon. Si Yang ay dating Presidential Economic Advisor ng Duterte administration. Mr. Chair, kung buhay pa yan, ibig sabihin, hindi yan durugista. Hindi ko itataya yung pagkatao ko. Mayor, presidente. Hinamon din nito ang ilang kongresista na maglabas ng ebidensya laban kay Yang. Samantala, itinanggi ng dating presidente na may alam ito tungkol sa pagkasawi ni dating PCSO Board Secretary Attorney Wesley Barayuga. Pinaslang ito noong 2020. Wala akong nakialam dyan, sir. Wala akong na magpatay ng general. Gayunman, nang tanungin ng kongresista kung may ginawa rin itong pagpatay, ang tugon nito. In one drug den doon sa Davao City, 4 na Chinese, pinatay ko talaga. Ang problema, may tinamaan na 2 yung nagluluto. Pero yung 4 na in-check na talagang pinatay ko. Sinadya ko talang patpatayin. Yes. Admission that you Oo. killed them. Lumaban po sila or pinatay nyo silang walang laban? Sinabi ko sa kanila, Mr. President, pinatay nyo po ba siya ng walang laban or lumalaban po sila? hindi, lumalaban. Kasi pag raid, siyempre, agawan ng kung anong mapupulot nila, lumalaban. Binigyan diin din nitong galit siya sa kriminal at mga drug lords, pero ipinahayag na dapat i-rehabilitate ang mga drug user o drug addicts. Humingi naman ng paumanhin si dating Pangulong Duterte dahil may pagkakataong nagiging emosyonal ito sa harap ng Quadcom. Responsable kayo kasi polisiya nyo yon. Kumbaga, tatak Duterte. Dahil polisiya nyo rin yan, tama ba? Sa Davao, nung nasa Davao pa kayo. Tama ba na tawagin po itong Davao model or Davao style, Mr. Chair? I cannot control the semantics. Mr. Chair, yes or no? Abroad. Davao style. Do not ask me to answer yes or no. You are not an investigator. Mr. Chair, tayo po ay nasa investigasyon kasalukuyan, Yes, Mr. but you Chair. are not an investigator. Why are you asking me to answer Mr. Chair, yes or no?
Upang maiwasan ang pag-igting ng tensyon, saglit na sinuspindi ang pagdinig. Yes, I'm sir. not trying to be smart, Alec. I'm sorry if I'm overdoing. Hindi, it's okay po, Mr. President. No problem po. It's not really, hindi ko sinasadya yun. Opo. I respect I was once a member of Congress. Medyo emotional lang kasi ako basta sa crime na talagang galit ako sa kriminal. May ilang pagkakataong sinita ang dating punong ehekutibo ni Quadcom Co-Chairperson Representative Caraps Paduano. The former president is not yet recognized in telling this committee and me to cite you in contempt. I never cited you in contempt. But, believe you me, I will not hesitate to cite it in contempt if you violate these proceedings. The internal rules, I will invoke Section 11 and your former congressman, and you know that. I never cited you in contempt. Mr. President, well, in fact, I just raised a point of order. Kaya sir, takot ako sa iyo. Hindi. Thank you. Hindi ka dapat matakot for as long as you follow the rules of this ako, sir. committee and you should respect the members of this committee. I will Thank you, Mr. Chairman. behave, sir, because of you. Monica, hinggil naman sa mga pulis na may kinakaharap ngayong kaso dahil sa anti-drug war operations. Ayon kay dating Pangulong Duterte, wala itong natatanggap na request o walang lumalapit sa kanya para humingi ng tulong. Pero handa umano siyang mag-raise ng pondo na nagkakahalaga ng 1 million pesos upang tulungan ang mga pulis na ito. Willing din umano siya na maging abogado sa mga ito sa korte. Samantala, itinanggi naman ng dating punong ehekutibo na may kinalaman ito hinggil sa pagkasawi o pagbaslang sa mga dating alkalde sa ilalim ng kanyang administrasyon, partikular na sina Tanawan City Mayor Antonio Halili, gayon din si Los Baños City Mayor Cesar Perez. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Rosalie Cos, live mula sa House of Representatives.